Hello mga ka-offloador, mga ka-OFW, mga ka-doodles, mga ka-earthlings. So kung napadaan ka sa aking channel, paki-subscribe naman, paki-click ng subscribe button, So nandiyan yan, pag napanood mo yung video, may makita kang subscribe, paki-click na rin din, para naman ay medyo umaangat yung natin ng subscribers, dumadami, So mga ka-OFW, kung ikaw gusto ay magkaroon ng additional na dagdag kita maliban sa sahod mo, kung may extra ka namang mga pera diyan na tutulog lang sa bangko, bakit hindi mo i-invest sa Philippine stock? So paalala lang po, disclaimer, Paibalo, hindi po ako financial advisor, ako po ay isang OFW na natutong o gustong matuto pa mag-trade sa Philippine stock market. Para pang retiro, pagtanda natin, meron tayong kasi mahirap na pag-uwi ng Pinas, mamamasukan ka pa rin, So kailangan natin na mag-isip-isip ng wala akong ibang nakitang kasi ayaw ko nang magnegosyo, sakit sa ulo, magkaroon ka ng tao, dagdag, wala naman tayong malaking pirang puhunan. So dito lang tayo, walang gastos, walang empleyado, kailangan ito, sarili mo lang, may computer ka lang, may laptop. Ayos na yan. May konting pira, ayos na yan. So mga ka-offloador, pag-usapan natin si Metrobank. Metrobank. Puro na lang Metrobank. Tapos na si Metrobank Panoorin nyo lang yung mga Metrobank natin dyan. Si video na lang pag-usapan natin. Video. Bangko de Oro. So si Bangko de Oro, mga kadoodles, ay mamigay. Doodles naman, uploader tayo. Mga ka-offloador, ay mamigay siya ng 1.1 sa darating na 27 March 2026. Woohoo! So kung may ipon ka na pira konti, sabihin natin na 50,000, pwede mong ibili kay BDO at kikita ka at matanggap mo ang bayad sa 27 March 2026. Pero dapat bumili ka bago mag-X. Kasi pag X na pasok na yan, basta X nga XX. So dapat sa 11 of March 26, kailangan mong bumili kay BDO. Bukas o 11 month. O para sigurista ka na saan talaga babagsak to si ilang araw pa ba? From 11, kunwari bibili ka kay BDO. Sa 11 is sa Lunes, Marte, ang market bukas is 9, 10, 11. So, tatlong araw. So, tatlong araw ka na lang bago ka bumili. So, may transaction. So, kung ano talagang takbo nitong si BDO, kung pupuntahan ba niya tong green na to bago siya aangat, di ba? Or pwedeng umangat na rin yan siya dyan, diretso, pataas. So, anytime. So, dapat basta 11 March 26 ka bumili para maabil mo tong 1.1, di ba? So, example, bakit mas okay bumili dito. Sa ngayon, kasi siya yung malapit na So, sa ngayon, marami pa namang namimigay ng dividendo So, kung wari ikaw ay mayroong pira sa BDO na 50,000 savings mo kasi OFW ka nag-iipon ka para sa mga future mo daw kamo. So bakit yung 50,000 mo diyan hindi mo ibili kay BDO mismo? Bangko din to si BDO. Itong stock na BDO to, Bangko de Oro to So parang bibili ka, parang maging shareholder ka, stockholder o shareholder o isa sa may-ari, parang sabihin natin para magandang pakinggan. Hindi, shareholder ka nitong video, shareholder lang para medyo totoo. So kung may 50,000 ka, bibili mo siya ng 125, talagang 125, meron kang 400 na share. Mayroon kang 400 na share,
So, tapos, dahil mamigay nga siya ng 1.1, so yung 400 share mo, o yung 50,000 mo, multiply mo ng, yung 400 pala, multiply mo ng 1.1, kumita siya ng 440 pesos sa ilang araw lang. So, kung nakabili ka sa 11, so 27, so 16 days. 16 days mo lang siya pinasok dito, nagkaroon ka ng 440 pesos. Ang tanong diyan, yung 50,000 mo, kung nandoon lang sa savings ni BDO mismo, kumita ba siya ng 440? Hindi, wala, di ba? Hindi. 100% ako diyan na hindi kumita ng 440 yung yung ano mo, 50,000. Maliit lang interest sa ano. So pero dito kumita ka ng 440. Ngayon, dahil button na yan, baba na yan siya eh. Paano pag umangat pa yan si BDO? Pag umangat, dito ka nakabili nga. Tapos umangat si BDO ng sabihin na lang natin 135 para madaling kwintahan. So, ibig sabihin, tumubo ng 8% pa yung ano mo, pira mo, na 50,000. Or i-multiply mo 125 saka 135 is 10 pesos, ano? So, yung share mo na 400 na share mo, kumita siya ng 10 pesos pa pag umangat sa BDO, may 4,000 ka na. Plus 440, so meron kang 4,400 na kikitain. Kasi ang malapit na to aangat si BDO eh. Ang ano naman dito, yung trend line ni BDO, kung maggawa ka ng trend line ito, ganito lang. So connect mo lang yung dito, connect mo lang yung tong dito din. Kahit dito na lang na trend line ang anuhin natin, ano. Meron naman siya diyan sa taas eh. Ano lang, dito lang sa yung mga mas marami. Tapos, kopyahin mo siya diyan. Lagay mo diyan. So, dito yung resistant niya. Tumapat yung arrow natin dito. Kung susungkitin po niya, pa niya tong 120, ano. Dito yung resistant na yan sa trend line niya. So, maaring pagdating dito sa 120, aangat na yan siya, di ba? Babalik siya diyan dito. So, pag maganda pa ang takbo, baka i-break na niya itong taas na trend line. So, maaari na siyang umangat pa, di ba? So, kumita ka na naman kay BDO. So, kung yung pira mo na 50,000, pinatulog mo lang sa 1 year, pinatulog mo, eh, magkano lang kikitain yan. Pero pag dito ka bumili at after 1 year, tumaas siya dahil ika nga ang target price ni Metrobank kay BDO. Si BDO hindi namimigay siya ng target price sa sarili niya eh. So, para hindi siya bias. So, may nakuha tayo kay Metrobank, ang target price is 181. Tapos, may mic pa tayo. Tapos, si TradingView, ang target price din niya is 177. So, sabihin na lang natin 177 para so dito magkadikit na lang, malapit lang yan eh. So, ibig sabihin, may chance na aangat talaga to sa BDO. So, kung kailan hindi natin alam, sabihin na natin 1 year, di ba? Kasi dito, ano ba to, 22, umangat siya dyan. So, medyo nagkonso-konso siya dito banda na ano. So, matagal na siya nagkonso dito eh, consolidate, nag-iipon ng lakas eh. So, kumbaga, yung mga Power Ranger ba na malakas, nag-iipon ng lakas, pag sumabog yan, lilipad. So, kasi ang ginawa naman ni BDO dito, parang may malaking bull plug siya na ginawa dyan eh. Pag ganyan yung yung bull pattern na ginawa, ganyan. Tapos may ganyan. Tapos may ganyan. Kasunod yan, aangat dyan siya. Lilipad. Kasi bull plug yan, bullish na na pattern. So, yun lang, tagaan mo lang to si BDO kasi parehas lang din naman yung 50,000 mo, inilagay mo sa BDO mismo, nakasave. So, bilhin mo na lang si BDO mismo.
sa Philippine stock market, ano. So, pag umangat yan, tumubo yung pera mo konti, di ba? Ganun lang naman yan eh. Kung gusto mong magkaroon ng dagdag na kita, no? So, kaysa nandun sa savings naman, walang problema naman din yan. Hindi naman masama mag-save eh. Tama yung ginagawa mo na mag-save ka. Pero at least doon tayo mag-save sa medyo may totoong kinikita talaga, ano? So dito tayo sa si BDO din yan eh. Bibilhin ko si BDO. Oh. Yung pera mo, nandoon lang din kay BDO. So kung bumagsak man yan si BDO, kahit nandoon yung pera mo sa savings, wala din yun. Doon ka pupunta din sa insurance. Ito, nandito si BDO din. Parehas lang yan. May insurance naman siguro to. Hindi ko pa na-check. Pero hindi yan, negative na na yan. Bago pa man magsara to si Bangko de Oro, makikita na natin yan. Malaman na natin yan. Magsara na yung pati mga SM, mga Alam mo naman kung sino yung BDO mayari, mga siyan eh. So, malaking kumpanya yan eh. So, hindi naman basta-basta. So, kaya tiwala lang. Pag may tiwala, may tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. At pag may nilaga, may makain ka. So, ganun lang yan. Kahit ano na lang nasabi eh. Para lang may masabi. Pero basta ganito mga ka-OFW, kung gusto mong magkaroon ng dagdag kita, subukan mo mag-trade sa Philippine stock market. Hindi naman na sinabi ko dahil 50,000 yung sample ko Pwede namang 10,000, pwede namang may 1,000 ka nga, pwede ka bumili ng 1,000 kasi kung may 1,000 ka, pwede ka bumili din 1,000 pesos. So, bilhin mo si BDO ng halagang ngayon, 125. Nagkaroon ka ng 8 na 8 na share. So, multiply mo ng 1.1. So, tumubo ng 8 din yung pera mo na tumubo ng 8, yung 1,000 mo, naging 1,108.8 na. So, tumubo, di ba? Maliit siya kasi maliit pa naman ang puhunan mo. Pero pag tuwing sahod mo, lagyan mo siya ng dagdagan, magdagdag ka, bili ka ulit ng 1,000 pesos din. So, ganun lang yun. So, hindi puro... Nag-sample lang tayo ng 50,000 para medyo laki-laki konti ang makita. Gusto na 1,100,000. Pero dito lang tayo sa medyo kasi ang ilagay mo dito, mga surplus lang din eh. So, anytime naman yan, mga OFW na ma-withdraw mo, gusto mo nang ibenta si BDO, kumita ka na, ibenta mo na, pwede naman anytime eh. So, ang importante lang dyan medyo dapat hindi sarado ang isip mo sa pag-i-invest. So, yan lang po si BDO. Huwag kalimutan sa araw na 11 March 2026. Adios mi amigos para sa dividendo niya mga amigas. Babus!